In the book of Romans chapter 12 verse 1 to 2, ang sabi po rito, pakibasa nga, therefore, I urge you, hallelujah, meron palang true and proper worship to God. Pag sinabi mong true and proper worship to God, that is offering your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This verse in Romans chapter 12 verse 1 to 2 encourages us to transform our mind and to reject worldly conformity. We are to realign our thoughts to the will of God. Amen. In Philippians chapter 4 verse 8, it says, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such thing. This verse is encouraging us to focus on positive and praiseworthy thoughts. Meditate of what is true, of what is noble, of what is right, of what is pure, what is lovely, and what is admirable. Amen po ba? In 2 Timothy chapter 1 verse 7, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. When we became born again, when we received Jesus as our Lord and Savior, the spirit that died because of sin is now born again. Ipinanganak uli ang espiritu, ang original na espiritu na ipinagkaloob ng Diyos sa atin nung ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang wangis at ganda. The very image and likeness of God. Yun yung the same spirit na kung saan binuhay si Jesus Christ na ipinagkaloob sa atin. God has given us a spirit that has power. Can we say power? Love. Self-control. Ito yung espiritu na mayroon ka na ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka niyan. The moment you receive Jesus as your personal Savior and Lord, that spirit is made alive to you again. And that spirit is powerful, sabi niya eh. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo uli, hindi ka point-point. Ano yung point-point? Turo-turo. Hindi ka basta-basta. Hindi ka lang basta. Walang kwenta. Ikaw ngayon ay ibinalik sa punong tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ibinalik ka sa orihinal na posisyon mo bilang tao. At hindi ka lang basta tao, ikaw ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang image and likeness. Wangis at ganda. Can we say, wow? Hallelujah! So dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7,
emphasizes the internal resources available for personal growth. In-emphasize niya po rito ang isang bagay na kailangan mo upang ikaw po ay magkaroon ng paglago personally. Minsan ito po ay, o kadalasan ito ay nakakalimutan natin na meron na po tayo nito, ang Espiritu ng Diyos. Kapag nasa iyo ang Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, available ang power, available ang love, available ang discipline upang magamit natin sa ating ikalalago. Amen. Kaya nga po, nothing is impossible to them that believes. It is not because of you, hindi dahil sa taas ng pinag-aralan mo. It is because of the presence of the Holy Spirit that is within you. That is why you became victorious. Ano yung kanta natin? This is how we overcome. It is not because you are good, you are tough, you are brave, but because of the presence of the Holy Spirit. That is why you can endure things that is happening to your life. Amen. In Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, sabi niya rito, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, seated to be like God in true righteousness and holiness. Ano po ang ine-emphasize dito? Putting off the old self and putting on the new self. Ano yung new self natin? Characterized by the renewal in the Spirit. Born again. Spirit ang meron ka. Yan po ang meron sa iyo ngayon. Ito yung sinasabi ko kanina na dapat pinamumunuan po tayo ng banal na Espiritu, hindi ng ganang atin. Gets nyo? Kaya po tayo napapahamak dahil pinipilit pa rin po natin sa sarili natin instead of asking the Holy Spirit to help us. Now, ang tanong, what is the main focus of this verse, of these verses? Ano daw yung main focus? Your self. Putting off the old self and putting on new self, characterized by the renewal in the Spirit. Ano ang kailangan gawin? Yan ang pag-aaralan natin sa gabing ito. Kaya ang title ng ating pag-aaralan, Stop Wasting Your Time. Can you say that to yourself? Stop wasting your time. Stop wasting your time of keep on living on your own self. Aba, kapag ka ikaw ay hindi nagbabago, wasting of time yan. Sayang lang ang oras kung patuloy mo lang din naman ipinamumuhay ang dating ikaw. Bakit? Paulit-ulit lang yan. Ayaw mo magbago, ganon ka pa rin. Darating at darating, mag-fail ka ulit, iiyak ka ulit, masasaktan ka ulit. Magbabago ka lang uli na konti, ganon uli. Kaya, sayang ang oras. Be with the Spirit. Ang sinasabi ng mga verses na binasa natin. Bakit mahalaga po ang oras? Sino sa inyo naniniwala na mahalaga ang oras? So number 1, tingnan niyo po ito. Time is the most valuable resource you have in life. Ang oras, mga kapatid, you cannot borrow it once.
Once it is gone, it is gone. Hindi mo siya pwedeng hiramin at itabi. Kapag nagamit mo na siya, tapos na yon. And yet, ang dami nating pinagfofokusan na nagpapabagal sa atin, na nagpapatuyot sa atin, na nagpapagulo sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, maiksi lamang ang buhay para mag-focus ka sa distraction. Hello? Habang ikaw ay abala, na ang isip mo ay para sa ibang tao, upang ikaw ay kanilang hangaan, maraming oras ang nasasayang. Maraming oras ang nagugugol, nawawalan ng kabuluhan. Tapos sa huli, magsisisi ka lang dahil binigo ka nung pinagtuunan mo ng pansin. Tama po ba o mali? Hallelujah. You know, time is the most valuable resource you have in life. Hindi po sa lahat ng oras, meron pong oras. Kaya nga po sinasabi sa Book of Psalms, teach us to number our days. Because we do not know what will happen next. Kaya kung may oras ka ngayon, you must be intelligent enough how to use that time that you have. Because time will never wait you. Tumatakbo yan. Miski natutulog ka, hindi yun titigil. Patuloy lamang ang takbo niya. Pag tinamad ka, hindi po yun titigil at makikisama sa'yo. Amen po ba? Tapos pag na-realize mo, oo nga, naku, nagkamali ako. Ang sabi po ng matatanda, laging sa huli, ang pagsisisi. But it is not yet too late kapag na-realize mo yon, because God is still giving you time. Amen po ba? Dapat habang may oras ka, learn how to conserve your energy by following the right time para sa iyo. How to conserve it? You need to focus improving yourself. Focus on improving yourself. Because the truth is, ano uli yung pinag-aralan natin noon, nakaraan? Ano ang isang katotohanan na hindi natin pwedeng maitatatwa? Change is certain. Amen? Ang pagbabago ay laging nandyan. Dapat pinaghahandaan mo yung pagbabago na yon. Hindi mo pwedeng pag-ukulan na lamang ng isang pansin, ng isang area. You have to expect, you have to ahead, anticipate. Yun nga, ina-example natin, kapag ka ang buhay mo, ibinigay mo na sa iyong asawa, talagang ibinuhos mo na ng buo sa asawa mo, you should learn to anticipate, isang araw kukunin sa iyo ng Lord yan. Right? Kaya dapat hindi mo lahat ibubuhos sa Kanya. Kanino mo dapat ibuhos? Ibuhos mo dun sa Diyos na permanente. Yung mga nanay, ginugol ng gusto sa mga anak. Nung nakahanap ng boyfriend, yung ilang taon na pinagtiyagaan ng magulang,
Dahil ang magulang isip niya, ito ang pag-asa ko pag matanda na ako. Nakakita lang ng pogi, oras lang ang pagitan, nakalimutan ka na. Tama, mali. In love eh. Hallelujah. So, learn how to spend your time wisely. Ano ang dapat mong gawin? Focus on improving yourself. Number 2, 4 lang po ito eh. One of the most power drainer is wasting your time on others' expectation. Do you believe that? Expect ka ng expect sa ibang tao. Tapos pag hindi nangyari, kaya nga walang forever eh. Si Lord lang. Kaya nga itinuro natin nung nakaraan, you have to practice the future. Hindi naman masama na ina-anticipate mo, pero wag mo naman ibigay ang lahat. Of course, mahal ko yung asawa ko, pero nasa isip ko na ngayon, isang araw, kukunin siya ni Lord sa akin, or ako ang kukunin ng Lord sa kanya. And you need to be prepared for those events na pwedeng mangyari. Tayong mga magulang, pag may anak ka, huwag mong angkinin sa'yo yan. Huwag mong ibuhos masyado dyan. Dahil isang araw, talagang iiwan ka rin yan. Biblical din kasi yan. Amen? Hindi ko naman pwedeng sabihin, pabayaan mo na lang. Hindi po ganon. Ang sinasabi ko, yung pagtitiwala ninyo, ibuhos nyo sa Diyos kasi ang Diyos kailanman hindi kayo iiwan o pababayaan. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, pakasumpain ang nagtitiwala sa kapwa niya tao. Na para bang hindi ka na makakilos kung wala kang kasama. Huwag ganon. Kung meron kang dapat pagtibayan ng pananampalataya mo, yan ay Diyos lamang. Amen po ba? So, one of the most power drainer is wasting your time on others' expectation. Tanungin mo sarili mo, ano ba kasi ang hinahabol mo? Goal ng iba o goal mo? Check mo sa oras na ito. Bakit ka napapagod? Bakit parang gusto mo na sumuko? Kasi inihahambing mo ang sarili mo sa iba eh. Gusto ko rin lang ganon. Tapos pag hindi mo nagawa, drain ka. You need to focus on your own goal. Kaya ka napapagod, baka goal ng iba ang gusto mong mag-goal. Kita mo ang nag-idol. Yung iniidolo niya, lahat, pati buhok. Tama rin. Pati expression. Ang daming naging Robin Padilla noong mga panahon namin. Tama ba, Seb? Why? Because you are focusing doon sa goal ng iba. You are unique. Every one of us is unique. Kaya nga po, lahat tayo magkakaiba ng thumb mark. Hindi tayo pare-pareho. Bakit? Ganyan katalino ang Diyos. Miski sino ka, may plano siya sa'yo. Ay, huwag mong iahambing yung sarili mo. Kapantalino mo. Meron kaming ganong classmate. Ay, buti pa kayo, pasado. Ako hindi. Napapagod. Kasi gusto niya abutin yung isip namin. Siya, magaling palang magluto. Napapasarap niya ang pagkain. Meron pala siyang gift na wala kami. Yun ang hindi niya nadidiscover sa sarili niya. Panay ang tingin niya sa ibang tao na gusto niya maging ganun. Learn to discover who you are. Believe that God has given you a gift that is special only for you. Amen? Huwag niyo ikukumpara yung sarili niyo.
Lalo ng Pilipino. Pag nakita niya si Kumare, yung sari-sari store, kumita, bukas may sari-sari store na rin siya. Yung milk tea lang dumami. Hindi na kontento ngayon. Pati sa wheels, sinakay na yung milk tea. Ipaparada na lang nila doon. Benta na ng milk tea. Kasi nga, nakita doon, kumita, gayahin din natin. Tapos pag hindi kumita, sinasabi natin, you already have the Spirit of God. Kaya sabi ng Lord, until now, you don't ask anything from me. Why don't you ask the Lord? Kasi unique ka eh. Lord, anong gusto mo para sa akin? Sino ang gusto mo para sa akin? Nagka-boyfriend yung isa, gusto mo na rin mag-boyfriend. Kung ang calling mo, madre, ano magagawa mo? Masusunod ba yung gusto mo o masusunod yung gusto ng Diyos at the end of the day? Hallelujah. Yung expectation sa iba, mga kapatid, mahirap po yun. Now, ang sabi ko kanina, focus on yourself. Focusing on self is not selfish or ignoring others. Alam niyo kung bakit kailangan mo mag-focus sa sarili mo? Mahalaga kasi na may matapos ka at ma-achieve para mas lalo kang makatulong sa iba. Amen? Kailangan mo unahin ang sarili mo para mapalakas mo, magkaroon ka ng maraming energy to help others. Kasi nakaka-drain ng energy kapag pinagtuunan mo lamang ng pansin o expectation ng ibang tao. Kaya tinatanong ni Pastor Lucky, para kanino ka ba kasi bumabangon? Sa pamilya mo? Tapos kapag hindi mo na nakayanan, drain ka, pati sila drain din. Tama? Samantalang, if you are to focus to yourself, kung estudyante ka, then estudyante ka. Hello? You focus. Kasi 4 years lang kung ang course mo 4 years. Focus. You need to study and finish your schooling no matter what. Kasi, Pastor, kami, may financial problem, may ganito, may ganun. Alam mo, pag may desire ka talagang matapos, magagawa mo. Tama ba, Presi? Sino rito yung mga nakita kong talagang naghihirap? Si AJ. Kasi kapag ikaw ay nakapagtapos, nakapagtrabaho ka, mas marami kang magagawang tulong sa ibang tao, lalo na sa pamilya mo. Pero kung ang ginawa mo ay nagpakabayani ka, hindi na muna ako mag-aaral, inay. Hayaan mo na muna mga kapatid ko. Tutulungan na muna kitang magtrabaho, inay. Magandang motive niya, no? Aba, natapos lahat ng mga kapatid niya, siya, hindi. Aba, nung nagtrabaho na yung mga kapatid niya, siya, nga. Nakalimutan na siya ng mga kapatid niya. Nagsipag-abroad. Tol, padala ka naman ng sapatos. Butas na yung sapatos ko, kuya. Kasi, mga anak si misis eh. Hindi selfishness ang unahin ng sariling improvement. Paano ka tutulong kung ikaw mismo ay mahina? Hallelujah. Ilang oras at panahon lang naman ang igugugol mo para sa sarili mo, para mapalakas at maging capable ka to help others. Amen po ba? So one of the most power drainer is wasting your time on others' expectation. Nakaka-drain po yan. Kapag ang tao sa'yo na lang sila umasa rin. Tapos ikaw nag-e-expect ka naman in return.
bihira po ang nangyayari na ikaw po ay kanilang maalala at the end of the day. Hallelujah. Number 3, prioritize to make your self-care. Alam niyo sa eroplano, di ba sa eroplano, pag nagkaroon ng tawag doon? Turbulence, no? Turbulence. Ganun yan. Pagka malala talaga, malalaglag yung oxygen eh. Pag nalaglag yung oxygen sa harapan mo, may kasama kang bata. Huwag mong unahin yung batang lagyan. Ang unahin mo, sarili mo. Dahil kapag habang nilalagay mo, nawala na ng oxygen, ikaw yung hinika o namatay, o ikaw ay nawalan ng malay. Anong malay ng bata? O nga. Kaya pag laglag ng oxygen, unahin mo sarili mo. Kasi kapag malakas ka, kaya mong gumawa sa iba. Hallelujah. Minsan, we need to relax a bit. Hindi naman agad-agad mamamatay yan eh. Ate, si tatay sinugod sa ospital. Ha? Ako? Ha? Panik ka na agad. Nagpapanik ka na. Nasa ospital na, ikaw nasa kalsada pa. Learn to slow down. Alam niyo yung dahan-dahan sa pagmamadali. Kasi nasa ospital naman na siya, wala ka lang magagawa doon. Amen? Hallelujah. Eh kapag namatay na at tinabutan mo, huwag mo sisihin sarili mo. Tay, sorry na late ako, traffic kasi sa Ginayang. Huwag mo na sisihin sarili mo, pambihira ka. Pagka ang buhay kinuha na, si Lord na po ang may gusto nun. Amen? Alam nyo, every successful person knows the value of time. Kaya dapat hindi lang ikaw ang nag-iingat, dapat sila rin yung tinutulungan mo para hindi sila maging liability sa iyo at sa iba. Naintindihan niyo po ba? Ikaw tulong ka ng tulong, pero yung tinutulungan mo, ayaw naman tulungan ng sarili. Dapat sabay-sabay. Para lang sa ganun, walang liability when the time of crisis is present. Yun yung tinuro ni Pastor Lucky, yung crisis. Amen po ba? So prioritize to make yourself care. Pag pagod ka, pahinga ka. Huwag pilitin, superhero. Eh, si misis ko gano'n eh, pagkapagod, mainit ang ulo. Sabi ko, pagpagod ka, humiga ka, pahinga. Eh kasi marumi, walang namamatay sa marumi. Hamo siya. Ayoko na nang kikitata, yung kusina, yung ano. Make the life simple. Pagod ka, pahinga. Gutom ka, kumain ka. Isusubo ko na lang. Ibibigay ko pa sa inyo. Gutom ka, kumain ka. Dahil pag nanghina ka, pare-pareho kayong gutom. Kasi ikaw yung naghahanap buhay. Amen? Ang hirap yung isinubo mo na. Isigaw ka pala kasama mo. Oh, yun! Ang hirap. Ang tawa ng anak ko. Diet nga kasi ako. Diet ani.
Hallelujah. Pansinin niyo po yung mga successful person, ay grabe po yan. They know how to value time. Sasabihin mo lang, ay yabang naman ito, may secretary pa. Kasi yung mga mayayaman talaga may, sir, you have a meeting at 9 a.m. At sila, pag nakipag-usap, hindi mo pwedeng sayangin ang oras na, I only have 5 minutes. Ganun yan. I have only 5 minutes to listen to your, I have only 5 minutes to listen to you. Ganun yun. Grabe ang value ng time nila. Kaya, they are successful. Tayo, talaga? Ay, grabe. Nakita mo yun? Kaya pala, Mari. Umupo na maghapon doon. Yung oras, nagamit na. Pagdating ng asawa, hindi pa nakakasaing. Paggising sa umaga, may black eye dito. Iluntok ng asawa. Gutom na galing sa trabaho eh. Ha? Yung mga successful person, nagjo-journal yan. Ganitong oras, nandito dapat ako, ganitong oras. Grabe yung 24 hours nila na spend din ng tama. Hello, Christians? Andyan pa ba kayo? Ito ang kuya ninyo. Number 4 na tayo. Clear a vision for your life. Focus on it. Sabi ko kanina, dapat goal mo, hindi goal ng iba ang atupagin mo. Kapag clear na ang vision mo, pagplanuhan mo na. Hello? Ang kaibahan ng success at ng hindi ay ang successful marunong gamitin ang kanyang oras. Alam nyo ba? Hindi pa. Araw-araw ay oportunidad para maayos mo ng may kaliwanagan ang goal na meron ka. At alam nyo rin ba? Hindi pa. Yan ay oportunidad din na malayo ka sa mga taong walang pagpapahalaga ng oras. You know, when you value your time, malalayo ka talaga doon sa mga taong walang direksyon eh. Amen? Kasi ang dami nilang oras eh. Magtataka ka, ba't ang daming oras na? Wala bang goal itong mga tao na ito sa isip-isip mo? Dami nilang time. Oh my. Hallelujah. Alam mo, ako nasubukan ko bilang isang binatang lalaki. Siguro, sino dito naging estudyante? Lahat naman tayo. Ayun ako. If you want to pass, kailangan alam mo yung kantang to the left, to the left, to the right, to the right. Ha? Mangongopya rin ako nun eh. Mangongodi ko rin ako. Pero, ako nag-isip, mahirap ito. Sabi ko, pag nangongopya ako, ang ginawa ko, iniintindi ko yung kinopya ko. Yung pagkopya, paano kaya na-achieve yung solution na ito sa math? Ginamitan niya ng formula. Inaaral ko, hindi lang ako basta ko. Nangyari. Pass your paper, dumukot yung teacher, isa-isa. I want you to answer it on the board. Di lahat na lang ngopya, kamote. Sabi ng teacher, paano mo nasagot ito? Ako nasagot ko. Alam niyo yung nung araw, nung panahon namin, alam niyo yung daily time saving ba yun? Yung DTS?
yung in-adjust nila yung DST. In-adjust nila yung oras. Nag-aaral ako ng Bible school namin sa Makati. PUP pa ako. Ang gagawin ko doon, kinausap ko yung professor, Sir, pag nakasagot po ba ako ng 2 question ninyo, pwede na akong umalis kasi may klase pa po ako doon sa Makati. Challenge ko lang gano'n. Sige, sagot ako sa board. Tapos, bye-bye, alis na ako. Nakapasa ako, at the same time, nakagraduate ako doon sa Bible school namin doon. 2 years. Na gano'n ang nangyari sa amin. You know, you need to focus and clear a vision for your life. Tanungin mo sarili mo ngayon, anong vision meron ka sa buhay mo ngayon? Sige nga. Hallelujah. You know, ang vision ko kasi noon, makapagtapos ako. Kasi sabi ko kay Mayan, walang mangyayari sa atin ito. Walang mangyayari. Pag hindi ako nagtapos, walang mangyayari sa atin. O pagkatapos ko, ikaw naman ang mag-aral. O pagka-graduate ko, nagtatrabaho na ako sa Makati, siya naman ang pinag-aral ko. Mga kapatid, you need to focus to yourself the improvement that it is needed, especially in your Christian life. Hindi mo pwedeng iasa sa pastor mo, hindi mo pwedeng iasa dyan sa katabi mo, hindi nyo pwedeng iasa sa ganda ng simbahan, sa preaching. Mga kapatid, pagdating nyo sa bahay, practice. If you accept the principle of the Lord, when you receive the revelation of the Lord, practice it to yourself. Because it is not me who will going to benefit on it. It is you. Amen? Testimony si Jane kanina, hinila pa si Reg. Pagharap mo sa Panginoon, di pa pwedeng ganon. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, Regina, kumusta? Anong nagawa mo para sa akin? Sandali lang po, dadaling ko lang po si Pastor Nicky po, Amen? Tayong lahat na nakikinig dito, when you receive a revelation from the Lord, practice it. What is the goal? What is your goal? Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. This is now the new creation. Ano yung new creation? You are changed and transformed in the image and likeness of God. Si Jesus, alam niya yung goal niya sa kanya pagparito-rito. And nobody can distract him. Ang goal niya rito, para ikaw ay kanyang iligtas, ikaw ay kanyang tubusin, tayo ay kanyang tubusin, tayo ay kanyang i-restore back sa original design ng God. At hindi niya sinira yon. Amen? Kaya nung siya'y nasa cross, sabi niya, Father, into thy hand I command my spirit. Very confident siya na nagawa at nagampanan niya ang goal niya sa buhay. Tayo, anong goal natin? Tanungin mo sarili mo. Bukod sa personal, kung saan ka magaling. Bakit? Dahil magkakaiba po tayo doon Amen? Kung saan ka magaling, doon ka, wag kang kumopya. Huwag mong kopyahin yung iba. Gawin mo kung ano yung gift na pinagkaloob sa'yo ng Lord. Magaling ka mag-rap ka na mag-rap. Magaling ka kumanta ka lang kumanta. Pero ang nakita ko kay AJ, ever since childhood, wala talaga siyang,
talagang ang passion niya is music and worship to the Lord. E pag inalis mo sa dyan, magwawala ang kalooban niyan. Maniwala ka. Tama ba, AJ? Yun talaga eh. Eh, pagbutihan mo. Pagbutihan mo. Si Pao, ganun din. Pagbutihan nyo, bakit? Hindi natin alam kung bakit ibinigay sa iyo ng Diyos yan. Merong malaking trabaho na nag-aantay para sa iyo. Di lang natin alam yon. Kasi hindi mo dinidiscover kung ano yung gusto mo. Jack of all trade pa rin tayo. Master of none. Amen? Kasi takot tayo eh. Anong mangyayari sa akin? Ano ipapakain ko sa anak ko kung dito lang ako nandito? Ang Diyos napakatalino eh. Magtiwala ka sa Kanya. Kung yan ang passion ninyo, give your best and start doing the best that you can. Magugulat ka na lang isang araw, uy, grabe, may Hillsong Montalban na. Di ba? Sabi ni, may Hillsong Philippines na raw, no? Ano yung in general goal supposed to be na meron tayo? God created man after His own image and likeness. Ano sabi niya? Let them have dominion. Ano yung dominion natin? To rule, to govern, and to manage. Ang alin? Unahin mo sarili mo. You need to know and understand kung paano mo i-rule, i-govern, at i-manage ang sarili mo. Nandyan yung self-control, nandyan yung discipline, nandyan yung ability. Ayusin mo sarili mo. Tiyak kapag inilagay ka ng Diyos sa isang lugar na ipagkakatiwala niya sa'yo, kaya mo ring ayusin yon kasi inuna mong ayusin ang sarili mo. Amen? Colossians chapter 3 verse 10, and have put on yourself which is being renewed in knowledge in the image of its Creator. Yan ang kahalagahan na madala tayo sa kaharian ng Diyos. Noong una, ganda lang ng simbahan ang nakikita natin. Oh, ganda ng tugtugan, ganda ng samahan. Pero as long as we stay in the kingdom of God, there we will going to meet the King. At kapag na-meet mo na yung King, mga kapatid, napakabuti pala niya, napakatalino niya pa. At dito mababago. Kaya sabi niya rito, renewed in knowledge in the image of its Creator. Paniwalaan po natin ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen? Rule mo, govern mo, manage mo sarili mo bago ka bigyan ng mas malaking responsibilidad. Hallelujah. In conclusion, number 1, sabi niya, develop a growth mindset. Philippians chapter 4 verse 8. Not just planning. Hello? Not just planning, but action. Do not wait for a perfect moment. Hindi darating yon. Ay, saka na lang pag magaling na ako. Saka na lang pag malakas na ako. Saka na lang. Ngayon mo na gawin. Umpisahan mo na ngayon. It will build a momentum. Master the art of focus. Anong ibig sabihin ng focus? Pag sinabi mong focus, you are eliminating distractions. Kaya ka na out of focus because you entertain distractions in life. When you say focus, ini-eliminate mo ang lahat ng nagdi-distract sa'yo. And think of this. Believe that you have the ability to learn, change, and grow. Bakit? Nasa iyo na yung spirit eh. Clear a vision for your life.
After mo marinig at makita ang bawat prinsipyo ng Diyos sa kaharian, tanungin mo sa Panginoon, ano ang gusto mo? Kaya sabi ni Jesus, not my will, but thy will be done. Then make a roadmap out of it. Pag ito yung gusto ko, pagplanuhan mo na, paano mo siya ma-achieve. Amen? Hello? Hallelujah. Focus on everyday progress, then achieve the perfection. It will not happen overnight. That is for sure. It will not happen overnight. Sabihin mo sa sarili mo, be patient. It will take time. Just celebrate how big or small the improvement is. Celebrate mo. As long as it is a progress. Just continue to move forward. Amen? Hello? Just live by the principle every day. Dati, may kausap ako, talagang sa umpisa, mura. Sa huli, mura. Ay po. Lahat puro mura. Nung naging Kristiyano, nawala eh. Amen? Hindi mo kakayang, but you need to tame and practice yourself. Nasaan si Monique? Hallelujah. Number 2, God has prepared us to be like Him. Focus on this goal. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 48, be perfect. Therefore, as your heavenly Father is perfect. Mga kapatid, whether we like it or not, God is expecting us to become perfect. Hindi, tao lang ako. No. Sabi ng Lord, I created you after my image and likeness. You are perfect before the sin began. Kaya sasabihin mo, imposible na maging perfecto ako. No! That can be possible. Sino naniniwala sa inyo na magiging perfecto tayo? Amen. Sabi niyo, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Not unless hindi mo siya Father. Hindi mo pwedeng sabihin magiging perfect ka. Amen? Tingnan mo, evaluate yourself, mamaya. Ano ba mga distraction meron ako? And then ask the Holy Spirit, Lord, help me. Naalisin ko itong mga distractions. Pag naalis mo, check. Celebrate. Thank you, Lord. Amen? Huwag tayong manatili sa pagiging bata. Di ba meron tayong growth? Ang una, infant. Tama? In cycle. Tapos magiging child. Child of God ka. Pagka child of God ka, immature ka pa. Pero anak ka. Tapos son of God. Okay? Magiging binata ka na. Pero anong ginawa nung son of God? Sa prodigal son, nagrebelde sa ama. So dapat kapag ikaw ay nandoon sa stage na yan, ang kasunod niyan ay dapat matured son of God. Para ka na si Jesus. Pero yung last target natin is to become, like your heavenly Father. Hello? Mother ako babae ako. Paano yun? Kunin niyo yung konsepto ng pagiging father.
ng God. Mother, Father. Amen? O, i-identify mo. Saan kaya ako ngayon? Infant? Child of God? Son of God? Matured son of God? So dapat kung nandito ka sa matured son of God, ang next target mo is to become a father. Just like your Father in heaven who is perfect. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang, infant ka pa lang, huwag kang malungkot, huwag mo kagad tignan yung Father. Ang hirap nun. Infant ka pa lang, gusto mo na maging tatay, ang lupit mo. No? Pag infant ka pa lang, ang kasunod niyan is child of God. Pag child of God ka, immature ka pa, okay lang yon. Dumadaan ng lahat ng bata. Hindi alam ang ginagawa. Di ba? Ang bata hindi marunong magsinungaling eh. May bisita kami. Eh yung mukha ay parang hollow blocks. Sabi nung pamangking ko nung araw, ang pangit mo. Talagang ganun. Ano mo, pangit mo, sabi ng bata. Namutla yung parang naging bricks tuloy. Kasi red yung bricks, di ba? Ang pangit mo. Bata yun eh. Huwag kang malungkot, huwag mong i-condemn ang sarili mo. Kasi nandun ka pala sa status nun. But you need to discipline yourself. You need time. Baka naman, 15 years ka lang bata. Bonjing ka na nun. Kailangan mong maging son of God. Eh, kapag ka son of God ka na, puro pera naman nasa isip nito, puro layaw. Pero huwag kang malungkot, talagang nandyan ka sa stage na yan. Amen? I-target mo naman ang pagiging matured son of God. Ito na yung sinasabi ng Panginoong Jesus, not my will, but thy will be done. Pag nandun ka na sa stage na yon, ang i-target mo na ay pagiging fatherhood o motherhood. Amen? Nag-aalaga ka na. Nagre-reproduce ka na. Amen? May natutunan po ba tayo? Ano yung huli? Let us spend our time right. May natutunan po ba tayo ngayong gabi? Simple lamang po siya, pero rock. Amen? Let us all stand, mga kapatid. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. Umpisahan mo na ngayon. Amen?